walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalangan ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan. Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at makabuluhang pagtitipong ito, hindi lamang ang mga kasabihan at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy, masigabong na pagpalakpak sa politika ng reforma at pagbabago. Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Liwasang Bonifacio. Sabi ko, ang kaibahan lang ng Liwasang Bonifacio at ng Inares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayanang Pilipino. Kaya, namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di matapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, bibit-bitin sa Senado. Yan po ang dadagundong ilang buwan na lang mula ngayon, sapagkat ikinukuhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas, patuloy na nanunugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas. Halos 80% pinagpaparte-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin.
Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko, ito lang ang gusto naming i-deliver sa Ipanaw, Sambayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalangan ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo para sa bansa ito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang numero 1 salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban kasama ang bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksi lang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil namimiss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan, na baon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan, na baon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang katotohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panguling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin, ang dagat na kapayapaan, kaunlaran, at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyo't sikwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga wala, wala na nga wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasikabong na panawagan na bibitbitin natin, hindi lamang sa loob
ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas, mula bundok, kapatagan, kanayunan, kalunsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kalye, barangay, sitio at purok, dadagundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Yan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang bibitbitin ng ibanang sambayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal ito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming